Si Theodore Teddy Roosevelt ay ang pinakakilalang bayani sa Spanish-American War noong 1898. Nanalo ng Nobel Peace Prize noong 1906 dahil sa kanyang pagpapagitna sa Russo-Japanese War. At syempre, ang alam ng lahat na siya din ang inspirasyon sa laruang teddy bear. Minsan, napaaway siya sa isang bar nang ang isang cowboy ay walang humpay na nagpapaputok sa loob at tinatakot ang lahat ng tao. Tinawag niya si Roosevelt at pinagtawanan ang suot na salamin. Sinusundan niya din ito habang winawasiwas ang baril tuwing umiiwas at lilipat ng upuan. Hindi nakatiis ay sinuntok siya ni Roosevelt sa panga. Nabitawan nito ang baril at nawala ng malay. Isang beses din ay ninakaw ang bangka ni Roosevelt, kaya inabot siya at ang kanyang kaibigan ng 3 araw sa paggawa ng bagong bangka para lang hanapin ang mga nagnakaw sa kanyang bangka. Natagpuan nila ang mga magnanakaw sa gilid ng isang ilog. Agad nila itong sinalakay at hinuli. Habang namamangka pa uwi, binasahan pa niya ng tula ang mga magnanakaw. Pero bago ang lahat, ay huwag kaligtaan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang bell notification para maging updated sa aking mga bagong video na ia-upload. Maaari din kayong mag-follow sa aking Facebook, Instagram, Twitter at TikTok account. Tara na at ating tunghayan ang paksa sa videong ito. Noong 1901, nahalal siya bilang Vice President. Pero pagkaraan ng 6 na buwan ay agad na naupo bilang pang-26 na presidente ng Amerika dahil ang noong presidenteng si William McKinley ay binaril ng 2 beses ng Polish-American anarchist na si Leon Czolgosz. Sa edad na 42, siya ang pinakabatang presidente sa kasaysayan ng Amerika. Nang minsang tumanggi siyang barilin ng isang batang oso o bear noong 1902 sa kanilang hunting trip, isang tagagawa ng laruan ang pinangalan ang bagong gawa niyang laruan kay Roosevelt. Tinawag niya itong teddy bear kung saan ay nagustuhan ng maraming kabataan sa buong mundo. Isa rin siyang mixed martial artist ng jiu-jitsu, judo at boxing. Gustong-gusto niya ang boxing at patuloy siyang nagbaboxing kahit pa noong pangulo na siya. Palagi niyang niyayaya ng boxing ang mga professional na boxer at sinasabihan na seryosohin siya at suntukin ng malakas. Minsan, niyaya niya si Colonel Dan T. Mead na isang military aide sa White House para sa isang boxing match sa loob mismo ng White House. Gusto niya ng seryoso at mahirap na laban at pinagbigyan naman siya sa kanyang kahilingan. Tinamaan siya sa kanyang kaliwang mata kung saan ay napinsala ito ng malala na kinabulang ng kanyang kaliwang mata. Pagkatapos noon ay patuloy siyang nakipaglaban sa jiu-jitsu at judo. Si Roosevelt ay matagumpay na nahalal sa pangalawang termino bilang presidente noong 1904 at nagsilbi hanggang 1909. Pagkatapos noon ay naisip niya na wag nang tumakbo sa pangatlong beses dahil mas nararapat daw na mga bata sa kanya ang sumunod na pangulo. Subalit nang dumating ang sumunod na halalan noong 1912 ay nag-alala siya kung paano patatakbuhin ng kanyang partido na Republicans ang bansa. Kung kaya't nanatili siya bilang kandidato ng bagong tayong partido na Progressive Party o kilala na Bull Moose Party. Nakuha ang palayaw na Bull Moose kay Roosevelt dahil sinasabing meron siyang lakas at sigla ng isang bull moose. Ang kanyang pagtakbo bilang presidente na iyon ay naging kontrobersyal dahil nasira niya ang tradisyon ng Amerika ng pagkakaroon ng 2 beses na pagkakataon para maging presidente. Habang nangangampanya sa Milwaukee sa estado ng Wisconsin, umaasa na mahalal muli sa pangatlong pagkakataon bilang presidente. Si Roosevelt ay muntikan ng magkaroon ng kaparehong kapalaran kay McKinley. Magbibigay na sana siya ng kanyang talumpati nang si John Fleming Schrank, isang Bavarian at salon keeper, ay sinubukang patayin si Roosevelt gamit ang isang revolver. Ang bala ay tumama sa kanyang dibdib, pero ang kanyang buhay ay nasalba dahil ang bala ay napabagal ng tumama muna ito sa kanyang mabigat at makapal na jacket.
Tapos tumagos sa bakal na lalagyan ng kanyang salamin. Sumunod sa makapal na pitaka at higit sa lahat sa 50 pahinang kopya ng kanyang talumpati bago pa man ito dumiretso sa kanyang dibdib. Agad na nagsigawan at nagpanik ang mga tao. Si Albert Martin, sekretary ng presidente at dating football player, ay lumundang sa kanyang sasakyan at sinunggaban si Strunk. Agad din na dumagsa ang mga galit na mga tao, security at kapulisan para bugbugin ang assassin. Nagsalita si Roosevelt at siniguro sa mga tao na okay lang siya habang masayang nakangiti. Lumingon siya sa kanyang kasamang si Harry at sinabing, "Tinamaan niya ako." Ang mga tao ay galit at gustong gumanti. Gusto nilang patayin si Strunk, pero si Roosevelt ay kalmado at gustong maiwasan ito. Kaya naman sumigaw siya ng huwag siyang saktan. Dalhin siya dito dahil gusto ko siyang makita. Pagkatapos ay tinanong niya ang bumaril sa kanya kung bakit niya ba ito ginawa. Pero nung walang makuhang sagot ay sinabi niya na ano pa ba ang saysay? Sige, dalhin niyo na lang siya sa presinto. Dahil ramdam niya ang bala sa kanyang dibdib, umubos siya ng 3 beses. Pero dahil sanay na mga ngaso at isang anatomist, alam niyang kapag walang dugo na lumabas kapag umubos siya ay hindi tinamaan ang kanyang baga. At dahil alam niyang hindi naman malala ang kanyang tama, pinagpilitan niya sa doktor na itutuloy niya ang kanyang talumpati. Ang kanyang talumpati ay nagtagal ng halos 1.5 oras. Sa kabila ng tumutulong dugo na nakikita sa kanyang kasuotan, inumpisahan niya ang kanyang talumpati sa pagsabi na, "Hindi ko alam kung alam nyo na alam ko na binaril ako bago lang. Pero higit pa dyan ang kailangan para patumbahin ang kagaya ko." Pagkatapos ng kanyang talumpati ay saka siya pumayag na dalhin sa pinakamalapit na ospital. Doon ay nalaman niya sa mga doktor na mahirap at delikadong tanggalin ang bala sa kanyang dibdib, kung saan nanatili na lang ito doon sa kanyang buong buhay. Si Strunk ay nagsabi na inatasan siya ng kaluluwa ng dating Pangulo na si McKinley sa kanyang panaginip para patayin si Roosevelt. Si Roosevelt ay mabilis na gumaling pero hindi pinalad na manalo sa kanyang kandidatura at binuhos na lang ang buong oras sa pagiging explorer at author. Dahil sa pagbara ng kanyang dugo, namatay siya habang natutulog noong January 6, 1919 sa edad na 60. Para naman kay Strunk, sinabi ng korte na isa siyang baliw at piniit sa isang mental institution kung saan sa edad na 67 ay namatay siya sa sakit na bronchitis noong 1943. Nagustuhan niyo ba ang ating tinalakay sa bidyong ito? Kung oo, ay huwag kalimutan na i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa aking YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aking mga social media accounts. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!